Nako, napalaya na po si Senator Revilla, no? At talagang umugong-ugong ang balita at talagang nag-viral kaagad at marami naging usap-usapan ngayon. Nahati ang naging opinyon na sinasabi bakit daw nakalaya. Iba naman ay bakit scripted lang daw. At syempre nangingibabaw ang sa lahat yung sinasabing scripted lang daw. No? Pero hindi natin masasabi yan. Hindi natin mapipigil yung sambayan ng Pilipino kasi unang-una kaalyado nila, no? At siyempre, hindi naman kaalyado nila, si Revilla, may Duterte rin naman. Wala naman siya sinasabing masama sa Duterte, no? Pero siyempre, ang nangingibabaw sa kanila na scripted din daw ang pagpapalaya. Baka daw gawin ito kay Romualdez. Kung paano kinulong si Revilla ng ganito lang at pinalaya, baka daw ganun gawin kay Romualdez. Pero, abangan natin. Pero hindi ito ang hindi na to nakakashock. No? Kasi, una sa lahat, si Revilla, palayain sa hindi, mali natin, wala naman siyang kasalanan talaga. No? O kaya, sinampo lang para may masabi sila, oy, kakampi namin ika, nakulong. O huwag kayo magreklamo kasi na sinabi ni Auntie Claire Di ba, nadulas sa bibig niya Nadulas siya Di ba? Sabi niya, bakit naman si Revilla? Ha? Kasi sabi daw ni Senator Amy, ang nakukulong lang daw ay mga oposisyon. Sabi naman ni Auntie Claire, bakit naman, ang kauna-unahang ang kinasuhan ng ombudsman si Revilla. Gustong patunugin ni Auntie Claire, nakakampi nila si Revilla at nakasuhan. No? Pero ngayon, napalaya. No? Hindi natin siya sabi na si Senator Revilla may kasalanan talaga. Kaya dapat ikulong. Ha? Or nagpapagamit siya. Pero, syempre, hindi maiwasan ng taong bayan yung mag-isip. Dahil sa nangyayari ngayon na ang nakukulong, kasi kung si Senator Revilla nakalaya, sabi nila nakulong daw ang Big Fish. Ano daw si Senator Revilla? Bakit? Tanongin kita. Si Revilla ba Big Fish? Ha? Kickback nga lang sa kanya, allegedly. Kasabihin mo, Big Fish? Nasisira na ba kayo ng bait? No? Ngayon, siyempre, marami nag-iisip ngayon. At habang dalaya si Revilla, at may papakulong naman si Libiste at si Legarda. Mga kaibigan, common sense na lang. Napakalayo, hindi na kayang isipin ng isang tao kahit matatalino na paano mo ikukulong si Legarda, Loren. Ha? Kung si Libiste may kaso, kailan pa naging kasalanan ng ina ang naging kasalanan ng anak? Palagay natin may kaso si Libiste, no? Ha? Talagang ikukulong mo yung nanay, kasama siya? Anong klaseng tsorya yon? Yan sabi ko sa inyo, ginagamit na ang hensya pati batas para hatulan yung mga taong hadlang sa kanila para si Sara ma-impeach at matagpan ang flood control issue. Number one kasi ang flood control issue Kaya si Sara, hindi, munting kaalaman, mali ka. Ang gusto talaga nila, ma-impeach si Sara. Hindi, kasi ganito yan. Kaya gusto nila ma-impeach si Sara kasi pag naupo si Sara, ipakukulong niya lahat ng nasa flood control issue scam na nangyari. Hindi dahil natatakot sila na manalo si Sara, hindi. Madali lang kumounter Si Treleling yan, hindi natatakot Di ba? Nakaupo na si President Duterte. Buhay naman si Treleling, hindi naman natakot ba siya? Hindi naman, di ba? So, kayang gawin din ng iba yon. Ang natatakot sila, yung malaman yung scam at yung flood control, makulong sila. No? Kaya ngayon, nalilito ang karamihan, ba't napalaya si Revilla? At habang papalayain, kakasuhan naman si Loren. Para bang diversion tactics yung nangyayari? Parang bang nangyayari parang malito lang sambayan ng Pilipino na talagang harap-harapan na ginaganito tayo. Pero hindi yan. Bago muna yan, merong pasabog ang Net25 na nakakakilabot na post. Design pa lang, nakakakilabot, parang creepy. Parang yung mga sa computer games ng mga The Pier, di ba? Yung mga gano'n. Kasi may kulay pula, na may batik-batik na pula, may mapa ng Pilipinas, at medyo may lumabo dito, no, kung titignan nyo sa bandang dulo, dito sa kanan, baba, kanan, babang baba, may babae doon na namumuka na si Sara. No? At si Sara, may Malacanang doon. Tapos may mga Pilipinas, sa taas naman ay nagsasalita si BBM. Ayun, no? Nakita mo yung sa letter H. Kung titignan mo yung letter H, nagsasalita dyan si BBM. Nakalagay, handa ka na bang makiresback? Abangan. Ibig sabihin, may nagawa na kaya re-resback. Tama? Hindi natin alam kung ano to. Kasi masyado malalim ang pagkakapost. Pero yung salitang resback, isa lang ibig sabihin sa atin. May babawi. May babawi.
Hindi natin alam kung ang Net25 ibubulgar ang Cabral Files. sana, no, sana. Kasama ba si Libiste? Para mabulgar na lahat? Bibigyan ko ng porsyento, mga 60%. Pwede yon, pwede yon. Or, si Senator Rodante Marcoleta makakalaya? Ako wala akong alam ha, pero ang nangingibabaw sa akin ngayon, sa pasabog, matinding pasabog to, yayanig sa buong mundo. Kasi pasabog to, rest back nga eh. Kaya ano ba yung dapat i-rest back na nagawa nila? Ba't tayo re-rest back? Ano ba talaga? Si Sara ba inaapi? Hindi yun eh. Hindi yun eh. Si Sara kasi isang politiko, isang vice president, inuusig, ordinaryo na usigin ng isang tao o isang nakahalal na politiko. Si Sara mismo nagsabi, walang problema sa akin. Kahit ako'y pagbintangan nyo, lahat ako'y ano nyo, hindi ko kayo gagantihan dyan. Pabawi ako doon sa mga lumurak sa taong bayan dahil sa mga flood control scam na ninakaw ninyo. Ha? Kung may re-resbakan man, nakikita ko, hindi ang Net25 ha, maaaring pinost na nila to, may re-resback, maaari. O kaya nga, pero kasama mismo ang Net25, malamang. Kasi sabi nila, handa ka na ba maki-resback? Isabihin, maki-resback. Sa tingin ko, alam mo tungkol to saan? Sa flood control scam. At dito didikit ang Cabral Files. At si Senator Rodante Marcoleta, maaaring makalaya. Pwede rin namang guesting si Sara Duterte. Pero hindi naman bagong bagay kahit mag-guest si Sara dyan eh. Si Sara naman lagi araw-araw nagsasalita dun sa Alvin and Tourism na page, di ba? Dun sa Dahig nagsasalita siya. So wala nang bagong bagay. Ang pinakamabigat dito, mga kasama, mga kamunting kalaman, ang re-rest back dito, pwede yung flood control issue. O kaya may isa pa, usaping pang-relihiyon lang. Meron, pero medyo malabo-labo yun. Yung angel na palalayain. Meron kasing nasa kulungan mga kasama Mga hindi ka pa ng palataya ng Iglesia ni Cristo diyan. Mga KOJC, mga kapatid natin na Muslim, mga iba pang nakikinig sa atin. Meron kasi nangyayari na palalayain nila isang bilanggo. Marami. Doon sa kulungan. Biruin mo mabigat ang kaso nun, kaya nakulong yung mga yon. Palalayain nila para ilaban sa iglesia. Ang nakapagtataka dito mga kasama, bakit ngayon lang sila magsasalita? Nung sila ay bago makulong, nagsalita na rin sila laban sa iglesia nagbintang sila sa INC, pero ngayon may bago daw sila sasabihin. Ganun pala yon. Yung mas marami ka pala sasabihin habang tumatagal kaysa doon sa una mong galit. Hindi ako naniniwala. Kapag nagsalita ka ngayon na may laban sa iglesia paninira, invento na lang yan. Kasi dapat una pa lang sinabi mo na yan. Ibig sabihin, sasabihin mo ngayon, invento na lang. Totoo yan mga kaibigan, mga kamunting alaman. May palalayain. Bakit gusto siraan ng iglesia? Ano ko kayo, bakit? Hindi to usapang reliyon hindi to usapang kaligtasan muna, hindi to usapan na umanib muna, hindi, iba to. Hindi ko binibida ang iglesia, hindi ko na Bakit kasama ang iglesia? Huwag naman tayo magbulag-bulagan. Alam nyo naman, sa rally ng iglesia sinabi, kahit na, makulong si Senator Marcoleta, anong sabi nila? Patuloy ang kanilang pagsisiwalat ng katotohanan. At alam nyo naman, wala namang ginagawa ang INC sa kanila. Pero anong ginagawa nila? Pilit nilang winawasak ang iglesia. No? Yung rally pa lang, hinarang na nila, binastos nila Di ba? Pinipigilan yung mga nag-rally. Bakit? Anong meron? Nasa batas naman na pwede mag-rally. May isang vlogger sa Thailand. Yan, sa Thailand, Yung nandak-dak ang sinasabi BBM, wala ka bang gagawin aksyon? Pangalawang rally na ng iglesia? Halatang impertinente. Bakit? Nasa Constitution ng Pilipinas nasa batas pala na ang rally ay legal Ang rally ay karapatan ng sambayan ng Pilipino, bahagi ng demokrasya kita mo talaga pag walang yun yung siguro nakapagtapos siya ng pag-aaral pero wala siya natutunan. Di ba? Wala siya natutunan sa buhay, hindi sa eskwelahan. Di ba? Biruin mo, pati ba naman rally ng iglesia, action nandun ng presidente? Ano action nandun? Di ba? Legal yan O ito, may palalayaing preso. Isisira sa iglesia. Ikakampi mo si Marcoleta, sinulong nila inosente. Yung presong may kasala, ipapalayain nila para ipanira sa iglesia para mawasak ang iglesia o sugurin nila, pasukin nila kung ano man
ang gagawin nila para, yun kasi, ito na lang hadlang sa kanila eh. Si Senator Nati Marcoleta nakulong na. Ito na lang hadlang sa kanila, INC. Kaya sila lantaran ngayon. Lantaran ngayon na talagang, alam nyo obvious na eh. Ang sama ng ginagawa nila. Yung yung mga pinklawan, nagbubulag-bulagan lang yan. Pero sisingilin ng taong bayan yan, ginagawa nila. Kumbaga, parang ganito ang pinklawan eh. May nakikita kayo nag-aaway na tao at may kapasidad kayong awatin sila at mamagitan kayo, pero wala kayong ginagawa. Ano ba, sa palengke, kasi minsan ako kasi mahilig ako mamalengke, no? Lagi ko may nakikita doon sa mga squatter may nag-aaway. Away talaga. Ngayon, yung mga tricycle driver, umaawat. So, sa tama yung ginawa ng tricycle driver, umawat, nahinto yung gulo. Di ba? Ibig sabihin, yung tricycle driver may mga kakayahan na umawat sa gulo. Pero ito nangyayari ngayon sa Pilipinas, nagkakagulo, yung pinklawan hindi umaawat, hindi nangingialam. Ay masama yan. Kapag alam mo may pwedeng may kapasidad ka umawat, di ka umaawat, ibig sabihin gusto mo ng kaguluhan sa Pilipinas, sa bansa natin. O ngayon, may palalayain isang preso para ipanira sa Iglesia ni Cristo. Ha? Ito ay malaking kinalaman sa politika. Di ba? Kung ano naman sasabihin noon, malamang sa malamang. Para ang Iglesia manahimik, doon na pumokus at kakasuhan kung ano-anong bagay para wag namang ilang sa flood control issue. Hindi naman para sa impeachment eh. Ang impeachment kasi ongoing na, trial na, nasa court na eh. Ayan na, hindi na pa mapipigilan yan eh. Depende na lang sa utak ng mga senador kung i-convict si Sara. Kaya hindi na mapipigilan yan. Ang gusto nilang pigilan, yung flood control issue na hindi pa nasisimulan. Huwag kayo maniwala na simulan na. Hindi pa nasimulan ang flood control issue. No? Kaya Iglesia ni Cristo ang kanyang tinumpunterya. Pero balik tayo doon kay Loren. Anong kinalaman ni Loren doon kay Lebiste? At ano iyahanda at i-rest back sa Net 25 na sinasabi na magugulantang ang buong mundo? Kayo po sumagot ko ano to. Ngayon kasi ang idea ko lang Cabral Files eh. Or, eto maganda. Pinakamalalim to bukod dun sa mga sinabi ko, baka ipakita dyan si Cabral. Ako naniniwala ko, pasensya na kayo, paniniwala ko to. Buhay pa si Cabral. Hindi kayang isipin niya ng isang ordinaryong tao. Isang taong maabilidad lang na may katatatanging kaloob sa puso't isipan at wag na talino na naniniwala ako buhay pa si Cabral. Wala akong impormasyon niya pero ako naniniwala ako. Wala kayo paniniwala ko yung pakialam ninyo, di ba? O ito, painggan natin ang Net 25 sa kanilang isa pang pasabog. Pero pasabog na nila yun eh. May i-rest back. May i-rest back pero hindi natin alam kung sino yun. Malamang tao yun. Kasi hindi ka naman pwedeng rumest back kung gamit lang. Malamang Cabral Files, may magpapaliwanag sa Cabral Files. So, tao pa rin yun. Isang tao blind item. Sino kaya yun? Sino kaya yun? No? Po, mainit-init pa. Mukhang pinayagan na po na makalabas. Yay! Ay, nako. Yun yung mga supporter, ano ha? Yan po, ang breaking news natin. Senador Marcoleta yan. Makalabas? How we wish. Hindi pa ba? Hindi po eh. Naku naman. Hindi po Senador Marcoleta, kundi former Senator Bong Revilla. Aba, Yung pinayagan siyang maglagak ng piyansa. Yes. Ayun. Ang latest natin, nag-file na ng naglagak ng piyansa eh. Malaki-laki din isang milyon din ang ata mahigit. Oo, 1 milyon. Oo. Ayan. Anong tawag dito? Ito ho'y naharap din po siya sa kasong plunder. Yeah. Senador Bong Revilla. Pero hiwala yan no? Na kaso. Oo. Din, 3rd division Oo. Parehas ng division ni Senador Marcoleta. Lahat doon dinadala eh. Hindi, nag-raffle yan eh. Parang doon bumabagsak ata kung totoong raffle. Pero ako naman naniniwala Bakit lahat nandun di ba? Kasi yung iba nung niraffle, nakapanalong rep eh. Dapat yan. Dapat live yan. Parang ganon? Na binubunot. Parang ruleta? Oo, para walang dayaan, di ba? Pwede, no? Kasi nakasaksi na ako nandyan eh. Alam mo ba na may ganyan? Sa Court of Appeals yata ito. Nung araw, nung pa naman, ewan ko meron pa ngayon. Pagka nag-raffle ng kaso doon, may iniimbitahang Hindi, pagka nag-raffle ng kaso doon, napunta sa isang division,
Mag-i-inhibit. Gano'n. Raffle na naman. Oo. Mag-i-inhibit na naman. Hanggang mapunta dun sa... Talagang dapat niyang puntahan. Hindi nag-inhibit kasi baka hindi kakilala, etc. Sa Hindi. Magkano ba piniyansa? mahigit 1 milyon. Ayun. Hindi, Yan. pagpunta ng Cavite, pauwi na. Ay malamang. Swerte Malamang. naman, Kaya ano? kahit pa Dito mga kasama, pakiramdaman nyo lang yung ginagawa nila. Pakiramdaman nyo lang. Maaring ganito. Hindi kasi maaring pumayag ang isang mataas na opisyal, lalo na isang rebilya, mataas na pamilya. Hindi pa politiko yang kilala ang rebilya. Power yan dyan sa Cavite. Tama, Cavite, no? Power yan dyan at kilalang pamilya ang rebilya. Sumikat sa mga pelikula, tatay niya, senior, ganyan-ganyan, sumikat, kilalang pamilya. Naging politiko lalo, naging gobernador yata dyan sa Cavite or congressman. Pati asawa, pamilya, nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, mas naging makapangyarihan sila. Sa tingin ko naman, logic naman, hindi papayag ang isang rebilya na makipag-script na, oy, sige, payag ako, ikulong niyo ako, kunwari. Doon ako sa piitan, magtitiis ako doon. Kasi nakatutok yung media doon talaga nasa piitan, si rebilya. Papayag ka ba ilang buwan ka doon para pain lang? Tingin ko, hindi. Pride yun ng mga rebilya Maaring walang alam si Revilla sa nangyayari na kinulong siya ang una, sabi niya ng iba easy target kasi siya, kaya siya kinulong sa si Jinggoy. No? Kumbaga, winalang niya talaga nila ang Revilla. Ngayon, pwedeng mangyari dyan, manahimik muna si Revilla. Hihintay siya ng tiyempo. Pwedeng siya ang magsalita. O kaya naman, baka siya ang naging guest sa Net 25. Di natin alam. O baka ibunyag na yung bigayan dun sa eleksyon sa alyansa. Alam niyo sa eleksyon, di ba sabi dun? Sabi hindi ako may sabi. Ayon lang sa mga sabi-sabi. Kayo ko ba narinig yun? Kay Libiste, may bigayan dyan nung eleksyon doon sa alyansa. Di ba? Maaring ganun. Si Revilla kasama doon. Di ba? Maari. Tingnan natin. Abangan natin. masaya-saya po ang ngiti. Kasi naman, Si Senador Bong Revilla ngayon. hindi pa naman ko mo napailan ka ng kaso, guilty na kagad. Di ba? Totoo. Ikaw lilitisin pa Kaya nga, bagamat ito naalala ko parang 1 month, 2 months ago, hindi lang na-interview na natin ang ano nito ang abogado nito dito sa ating palatuntunan. Ayun nga, oo. At ine-expect ka nila, dapat bago pa magsona, payagan na ito Oo. Di ba? Mukhang tinimingan na after sona kasi baka gawing batikos Oo. Well, tingnan natin kung ano ho yung naging pasa ng 3rd Division, bakit siya napahintulot o meron tayong makakapanayam na abogado. Hindi kasi matatandaan mo dyan, nung diniscuss natin yan, lumilitaw kasi na yung testigo, si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ay mas malaki pa ang nakuha kaysa dun sa... Ako nga, tinatanong siya ng Sandigan Bayan. Ikaw ang testigo? Yes, opo. Tapos itong inakusahan mo, magkano kickback? Parang 92 million lang ata daw. Ikaw, magkano? Nakuha mo, almost 1 billion. Paano nangyari yun? Yun ang nangyari. Di ba? Nakita nyo? Bulag-bulagan yung mga loyalista dyan. Yung mga pinklawan, di bulag-bulagan yan. Alam nila katotohanan. Alam nila. Pero tahimik lang sila. Yung mga loyalista ang bulag-bulagan. Kampi pa sila pag alyansa. Yan po. Tingnan natin, mamaya meron tayong follow-up report ukol sa bagay na yan, kung ano po ang mangyayari. Pangalawa, Nelson, ombudsman pa rin, kinumpirma po nila ngayon na nasa preliminary investigation na. Ang kasong plunder din daw po na kinakaharap ng mag-ina. Mag-ina po ito. Oho. At seryoso din pala, Senadora Laurel Ligarda at Congresswoman Lian Libiste. Congressman, eto nakapagtataka. Gusto nilang kasuhan si Libiste. Sa tingin nyo, lumalabag si Libiste sa batas? Ako, hindi ako naniniwala Inimbento lang yan. Pag ikaw po may business, madaling imbentuhan ng kaso. Tamo si may defensor. Inimbentuhan ng human trafficking doon sa business niya. Diba? Ang dami, basta ganyan pag may business ka, iimbentuhan ka. Kahit wala kang ginagawa. Pag target ka talaga.
O sige, ipalagay natin si Libiste nagawa ng kasalanan. Ang babaw ng kasalanan eh. Kumpara sa mali-malitang pera ang babaw eh. Nasa preliminary investigation na eh. Ha? Anong kinalaman ni Legarda dito? Hindi daw kakayanan 21 years old yun. Talaga, 21 years old, minamaliit mo? Sino ba yung may-ari ng kangkong chips? Sino may-ari nun? Di ba bata pa yun? Bilyonaryo na yun eh. Nagawa niya makaya sa murang edad eh. Hindi ba kakayahan ng isang tao? Alam ko, 20 years old pala, 19, alam na ng ginagawa eh. May kakayahan ng yumaman ng sobra eh. Totoo yan. Marami tayong kilala na personalidad na bata pa lang mayaman na. Hindi dahil sa pamilya nila mayaman. Dahil sa kakayahan niya na sa kamurang edad, kaya niyang mag-handle ng isang business na kaya niyang palaguin ng 1 bilyon. Siyempre, kasama na doon ang malaking swerte sa buhay niya. Diba? Pahinga natin to. Ito naman po ang kasong kinakaharap nila, may kinalaman doon sa Solar Philippines. Ano ba ito? 10 billion. Yun nga, Congressman Lian Libiste, di ba? At saka Senadora Loren Legarda. Yes. Ang kinakaharap naman ata nito ay... Ghost electricity daw eh. Yan. Ghost electricity, no? Saka ito mo, utak, no? Tapos maraming maniniwala dyan, ghost electricity? Kakaiba talaga, no, mga to, no? Kung ano, pati palaginip ng tao, siguro kakasuhan niya. Alam ba, na naginip ka, nagkwento ka, kasuhan niya ng plunder dahil na panaginipan niya si ganito. Baka ganyan mangyayari sa susunod, hindi baka eh. Di ba? Hindi siya baka ganun mangyayari talaga. May yung Solar Philippines. Solar, pero hindi daw nakapag-produce ng Hindi elektrisidad. nakapag-deliver daw. No? Nako po. Yan ay kumpanyang... Hindi nakapag-deliver ng elektrisidad. Samantalang yung malaking kumpanya ngayon, taas ng kuryente. System loss, hindi nila maagapan. Hindi nila kayang kasuhan. Panloloko yung ginagawa systems loss eh. Biruin mo, hindi mo ginastos, wala kang ginawa, pagbabayarin ka. Parang ganito. May isang truck sa subdivision nyo, binangga yung mga halaman doon, na garden, doon sa subdivision nyo. Ang magbabayad residence owner. Di ba? Maliban na lang kung kayo gumasos noon. Ang babayaran, milyon. Di mag-ambagan kayo mga residenteng owner. Tama ba yun? Hindi mo naman nasira, wala ka namang makinabang doon, babayaran mo. Hindi ka naman nakinabang sa kuryente, babayaran mo systems loss. Yan, di mo nila silipin. Anong klaseng ghost yan? System loss na yan. Ghost kuryente yan Bakit? Pumasok ba sa bahay mo yan? Yung kuryente ba na megawatts pumasok sa television mo? Pumasok sa rep mo? Pumasok sa rice cooker mo yung kuryenteng nawala? Hindi. Nawala, ninakaw ng iba. Tapos ibibintang sa'yo? Yun ba, hindi ba ghost kuryente yon? Pag-aari daw po ni Kong Lian Libiste. Halimbawa, ito yung sumailalim sa preliminary investigation ng ombudsman. Oo. Alam mo naman sa ombudsman, kahit na kapiranggot lang na ebidensya o walang ebidensya, basta mapagtagni-tagni nila. Sabi yun, kahit panaginipan lang nila. Ganyan kakapangyari ng ombudsman. Papailan nila ng kaso. Ang problema, kung plunder na naman ito, wala po itong piyansa na naman. Yes. Makukulong po si Senador Loren Legarda. Ako po. Mababawasan na naman yung Senado. Halatang-halata, no? Lahat ng senador kukulong nila, no? Robin kakasuhan. Kukulong talaga nila. Maniwala kayo, kukulong nila si Joel, no? Talagang gusto nila talaga kumonte ma-impeach si Sara. Talagang wala na. Halatang-halata na talaga. Halatang-halata na talaga na gusto nilang kasuhan lahat yan para si Sara ma-impeach, para hindi mabunyag yung flood control issue. Hindi dahil lang takot sila makaupo si Sara, hindi yon. Sa flood control issue sila natatakot. Mga senador sa impeachment trial. Oo nga pala, no? Hindi ba? Oo, at si Lian Libiste naman, hindi na niya mabubulgar yung files na ni Cabral Files. Oo nga pala, may kopya pa rin doon. Tingil na yung kanyang pagsasalita. Hindi na naniniwala yung ibang mga vlogger. Ang daming vlogger tiniwala. Pagsasabi ni Libiste, peke yung Cabral Files. Saka hindi totoo yan, maniniwala kay sa Cabral Files. Hindi kasi sila marunong gumawa ng budget. Ganyang ka-impertinente yung mga vlogger dyan. Pati yung mga naniniwala, wala silang kaalam-alam sa gumawa ng budget. Tayo po ang inyong lingkod, matagal akong gumawa ng budget sa City Hall. Sa department ng isang City Hall.
Ha? Hanggang madaling araw, hanggang 5 o'clock ako ng madaling araw, nagawa ako ng budget. Kasama ko yung kasama ko. Kaya, kumbaga sa batak lang, batak na batak gumawa ng budget, na batak po ako gumawa ng budget. Ha? Yung files na yan, ha? Yan yung legit na nasa planning. Di ba planning yan? Alam ko eh. Di ba? Yan yung talaga mga insertion na totoo kung sino talaga may insertion. May mga singit na hindi naman na COA. Hindi dumaan sa talagang malalaman talaga pag pinakita yung papel na yan. Doon mo makikita yung explanation. Ba't hindi nyo Sila wala, ayaw nila maniwala dyan kasi wala silang alam eh. imbitahan Oho. si Congressman Garjola. Garjola? Yan. So, okay niya yun eh. O yan, yung si Gardiola ng CWS. Ba't di imbitahan yan? Ha? Ayaw nyo. Kasi bakit mapiga? Pag napiga, baka kumanta. At saka yung mga taga Batangas. Tigil na yan. Oho. Tigil na. Gusto mo ba papakinggan si Ombudsman Boying Sige, Rimulya? tingnan natin kung seryoso siya. Ano, huwag ka pipikit ha. Panoorin mo rin ang Okay, ano. okay. Kasi Tingnan gusto mo pakinggan lang ang boses tapos ayaw makita yung mukha eh. Tingnan natin. Pakinggan natin Total, katapusan naman eh. ng buwan. Oo. Yan. Yang sinasabi nilang katapusan naman nila ng buwan, may laman yan. May kaugnayan yan dun sa post. Nararamdaman ko dito. Kasi ito, 10 hours ago lang. Ibig sabihin, sariwang-sariwa, madaling araw, Pinos. May sinasabing katapusan dito. Hindi siya magbabanggit ng katapusan. Ordinary naman natatapos ang buwan eh. Ba't niya binanggit yun? Gusto niya may i-emphasis siya na katapusan na naman eh. Mabigat yun. May matinding pasabog sa buong mundo. Hanggang planeta sa mga universe. Baka ito yung sabi ni Junior na rocket. Tatakas sila papunta sa mga alien. Baka gagawa silang rocket para papunta sa mga Mars. Dahil yayanigin hanggang universe. Buong universe mayayanig, di lang mundo. Sa matinding magiging pasabog na to. Totoo lang. Yan, nakakakilabot ang pinos ng Net25 na to. Nakakakilabot to. Tapos nagpapahaging pa ang sila sa Borjaga, total naman, katapusan na naman eh. Tapos bumawi yung isa, sabi naman ni Jen, katapusan ng buwan. Boying Rimulya, Ombudsman. Kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at ang laki na nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste kay Loren. Kasama siya, siya kasi, hindi naman makukuha ng 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee. Nako po. Ugok ka. Malamang sa malamang tinulungan yon. Pero hindi tulong alam mo kasi nanay yan eh, tatay yan eh. Alam nila yung gagawin para sa anak, ikabubuti ng anak nila eh. Pero kailanman ang Ligarda, walang bahid ng korupsyon. Ligarda, itong si Loren walang bahid ng korupsyon. Ngayon, yung sinasabi mo na tulong, tapos ipaplander nyo, paghuhukay na lang yan. Para talaga gusto nyo talaga maubos ang senador. Harap-harapan yung niloloko na ang taong bayan. Madami ng galit sa ginagawa ninyo. Totoo yan. Ikukulong nila lahat yan. Antindi ng plano, no? Kinukulong yung mga walang kinalaman. Tapos yung mga talagang may kinalaman sangkot, hindi nila kinukulong. Sisingilin kayo ng langit. Malapit na. Sisingilin kayo. Ng Senado. Parang appropriations siya ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel. Tama, hinuhukay nila, masusing pinag-aralan. Pero yung flood control issue, hindi sila masusing pinag-aralan. Ito yung nawala 1 trilyon.
Ganyan yung mga yan. case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung ang buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field for, di ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Sipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Di ba meron tayong mga ghost projects na ditira. Dito, ghost electricity. Kita nyo to, no? Kung paano baltotin, paano tahi-tahiin yung salita niya. Paano baltotin yung batas. Hindi, no? Itong solar na to, na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na kuryente lang tayo, ika nga. Grabe, no? Kita nyo, para papasukin nyo para maging plunder lang. Nakita nyo yung kwento niya. No, parang uso kwento ngayon, no? Magkwento ka lang, kakasuhan ka na. Parang gano'n nangyari. Yun, Nelson, ang sigurado. pahayag. Sa tinig niya at sa himig ng kanyang pananalita, sigurado na yan. Ay mukhang inaral na lang ang mabuti. Kasuhan nyo na. Pahingan nyo na ng kaso. Ibig sabihin nito, Jeff, Gustuhin nyo na. Sangkotyan nyo na, sabi niya sa lutuin eh. Sangkotyan mo na. Dahil malapit na. Hintayin nyo na lang. Kala nyo, ha? baka mauna pang makulong ang mag-inang Legarda at Leviste kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi, mas lutong-luto yung isa eh. Alin? Patong-patong yun, isa. Kaya nga, Sa speaker. pagka patong-patong, matagal yan. File? Matagal. Ganun ba? Pag-aaralan mo, ang daming kaso, di ba? Makaabutin pa ng 10 taon yan bago maipat. Oo. Di ba? Ganyan yan. Ganyan mangyayari dyan. Niloloko tayo. Hindi totoo yan. Maniwala kayo. Hindi totoo ikukulong yan. Si Martin. Kasi patong. Samantalang, halimbawa, yung kay Senador Marcoleta, isang ano lang yun eh. Isang kaso lang, madali lang. At walang masyadong ebidensya, file ka agad yun. Ganun ba yun? Dito, araw, hindi mo na kailangang i-subpina ang araw dyan. Oo nga Baka naman. ituturo mo lang, may ebidensya ka na eh. Saan kinuha yung solar? Diyan po, Your Honor, sa araw. Sa araw, tinapatan nung At lahat guilty, Your Honor. Pakaswerte naman yung isa. Kaya yung isa, patong eh. Oho. So matagal pa yan. Kaya mauna pang mawala itong, tsaka Sa'yo, nauna pa makulong yung mag-ina kaysa sa... sa tingin ko, kasi una, meron din namang impeachment eh. Ibig sabihin, mas magandang ganun. bawasan yung mga... Oo, gusto talaga nila makonvict si Sara. Kasi planchado na eh. Yung flood control na makakatuklas eh. Pero pag naging presidente si Sara, hukayin niya tutuklasin. Yari kayo dyan. First 100 days ni Sara, ikukulong niya lahat ng flood scam. Maniwala kayo. Malamang sa malamang ang vice president nun eh. Kung hindi si Marcoleta, si Cayetano. tao noon. Ang bagay, Oo. Kasi Senador Marcoleta, yun mukhang sabi na impeachment talaga dahil Kasi kaya yung siya ipinakulong. Day 1 ng impeachment sa kinulong, di ba? Yun na nga, oh. Oo, hindi naman maaalis ng lahat na mag-isip ng gano'n, di ba? Totoo. Kasi yun ho talaga ang nangyayari. Oho. Biruin nyo, So, naisipan nila yan. grabe, no? Well, Oh, di ba? Naisipan nila. Yan ang kagustuhan kasi nila may makulong talaga. Lahat ikulong. Kahit wala kang kasalanan, ikukulong ka. Pero magtataka ka, si Aimee hindi nila pwedeng kasuhan. Bakit? May pasabog kasi si Aimee na hindi pa nilalabas eh. Kaya nga Aimee, labas mo na yan. Yung pasabog mo na yan. Alam namin. Alam mo na alam namin yan. Yung matinding pasabog, di pwedeng kasuhan si Aimee. Kasi pag kinasuhan si Aimee, kukulong si Aimee, yari sila. Ibubulgar nila yung hindi kakaya, hindi nila sisimurain.
Sabi nila, inaral doon na lang mabuti. Tsaka kung pangkaraniwang tao doon, Nelson, hindi nila maiisip na yung ganun Ay, pangyayari. hindi. Oo, kaya Talagang sila lang. superhuman sila eh. Oh, Oo. superhuman ba yun? Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay, Iba. buong Oo. yung liksi ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Oo. Ito nga July, matatapos na eh. May katapusan. Yun. Narinig nyo, pangalawang beses niya nga yun. Pangalawang beses sinabi yun. Nakakakilabot, no? Tumaas balahibo nyo. Tumaas balahibo nyo. May katapusan sa July. Ito nga July, matapos na eh. Ulitin niya natin banda doon. Ulitin natin. Sarap sa tenga eh. Superhuman. Kaya pala parang napansin ko, nagbalik na yung kulay, Iba. buong Oo. yung Pakinggan nyo mabuti nakakakilabot eh. Pangalawang beses niya binanggit yan. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo, alam natin katapusan ng July. Pero ba't mo sasabihin pa yun? Ng pangalawang beses pa? liksi ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Pakinggan nyo. Ito nga July, matatapos na eh. Oo. May katapusan. Yung pa kayang August, di ba? May katapusan eh. Yung pa kayang August. Aba, iba yun. Iba yun. Mga kababayan natin. Ha? August, may katapusan. Ano bang katapusan? Tapos na July. Bakit itong August? May katapusan ng July at ang August. Hindi, kayo humusga, May katapusan din yan, August 30. Oo. Pangalawang beses niya binanggit yan. Pero kayo maunang matatapos. Ay, naku, yun ang pangalan. Okay, maraming salamat sa inyo kayo na humatol, mga kababayan. Gusto pakinggan ng taong bayan ng mga hinain nyo para magkaroon tayo ng tip sa kanila para sila malay mo mga babagabag sila. Magbago isip nila. 'Di ba? May ganun eh. Okay, isang komentaryong punong-puno ng makabuluhan talakayan at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Paalam po sa inyong lahat.